Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto na nga mga ka-review natin, lagot, tanggal na, viral ngayon ang Senado. Yan, Senator Amy Marcos tinapos ang sakim sa posisyon, Tamba at Zubiri. Yan mga ka-review natin ang ating alamin mula po rito sa channel ni Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat Kapanig TV. Yan mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated nyo po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Matapos pong makausap si Zubiri, si Mig Zubiri ni Martin Romualdez at ni Pangulong Marcos, mukhang priority na po. Ito po, tinalakay na po, in-announce na po ni Zubiri na magiging priority na po ng Senado ito pong tiyatya. Grabe po. Hindi ko na po maintindihan kung ano po nagaganap sa ating buhay. Ang alam ko po, ang pamahalaan ay dapat priority yung pagtugon sa mga suliranin ng Pilipinas. Ito po ang pahayag ni Mig Zubiri. Magiging prioridad aniya ng Senado ang charter change, partikular na ang pag-emyenda sa economic provision ng konstitusyon, ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Ito po ay ayuda, pirma, dahil pinangakuan ng ayuda, pirma dahil sa 100, pirma dahil sa binayaran. Pero ano po isasagot ng Senado? Priority na rin nila kasi nakausap na sila ni Martin. Hindi ko po alam kung gaano po kakapangyarihan si Martin, no, dito sa mga tao na to. Prioridad ni So yan mga ka-review natin, ano na naman ito, no? Nako, mukhang grabe po ang pagkabudol, no? Ng 31 million mga ka-review natin. Grabe po. Kayo po ba sang-ayon po kayo na nabudol po tayong lahat? Ha? Kasi biruin mo mga ka-review natin, ha? Hindi nga tayo kinukonsulta kung okay tayo dyan sa ano na yan eh. Tayong lahat, tayong mga Pilipino, mga ka-review natin, maging yung nasa abroad, lahat tayo na mga Pilipino. Ha? Kasi people's initiative nga eh. Paano magiging people's initiative yan kung hindi galing mismo sa tao? Sa mga sa masa, di ba? Yung charter change yan. At ngayon eto si Mig Zubiri mga ka-review natin, talagang sige. Nakumpasan na rin siguro ito si Senator Migs mga ka-review. Ha? Mas nauuna si ano eh, di ba? Di ko alam kung ano bang mas mataas sa hierarchy, di ba? Bureaucracy, di ba mga ka-review natin? Kung ang Senado ba, kung ang House of Representatives ba, kung ang presidente ba mismo, no? Parang nababaliktad na ngayon eh, mga ka-review natin. Bago mapunta sa presidente, dito muna sa ano, sa House of Representatives. Diba dapat presidente muna yung nag-uutos sa inyo ng ganyan? Wala naman sigurong inutos ng ganyan si PBBM unless kung mayroon, 'di ba? Pero wala po tayong naririnig na inutusan eh. Pero syempre, tayong lahat mga ka-review natin, gaya nga ng nag-comment kahapon, sabi nila, imposible na hindi po ito alam ni PBBM. At yan na nga. Kinausap na nila ni PBBM at ni Speaker Romualdez itong si Mig Zubiri. Senate President Mig Zubiri. Na i-priority, ano daw? I-priority ang charter change. Ano sa palagay nyo? Ano po ang inyong opinion mga ka-review natin? Wakas na ba? Wakas na ba ng ating
konstitusyon. Yan magkakaroon na ba tayo ng pinakauna at bagong Prime Minister? Yan ang opinion lang. Ano po sa palagay ninyo Kasi yun po yung umuugong na balita ngayon, kaya binubudol na naman yung taong bayan dito sa People's Initiative na ito. Sinasabi nila na ayuda daw lang po ito. Ayuda mula sa gobyerno. Pero pipirma. Mahirap naman kung walang pirma, di ba, mga karibinati, kasi i-verify nila yan Ang tanong po sa ating lahat, alam mo ba kung ano yung pinirmahan mo? Kung para saan yan, di ba? Kasi may nagreklamo na po Gusto nang bawiin yung kanilang pirma. Dahil hindi daw nila alam kung para saan pala yun, basta ang sinabi ay ayuda. Nako talaga. Yung Chacha, alam po ninyo kung bakit may gobyerno. Mag-real talk po tayo mga kapatid. No? Bakit po ba meron ng pamahalaan? Ang pamahalaan po para po yan tumugon. No? Teka lang po muna, meron lang po muna tayo bago po tayo pumunta dyan. Si Senator Amy, nakakahalata po ako. No? Si Senator Amy, ang dami po niyang sinasabi laban dito kay Martin. Di ba? Marami po siyang maling nakikita sa ginagawa ni Martin. At the same time, nililigtas niya po yung kanyang kapatid. Di ba? Napupunan niyo ba? Si Amy Marcos, ang katutak yung batikos kay Martin. Pero dito po kay bakit ganyan yung message mo, Ram? Pero ito pong kanyang kapatid, laging parang ang feeling niya, yung hindi niya binabanatan, di ba? Talaga namang totoo naman yun na, kaya ang nahalata ko rito, siyempre, hindi po pwedeng na matalino po si Senator Amy. In fact, sa tingin ko, siya po yung pinakamatalino sa mga Marcos ngayon. No? Nakikita ko yung ginagawa ni Amy Marcos. Kapatid niya si Bongbong, hindi siya maano niyan. Kahit na ano mangyari, pinsan niya si Martin Romualdez, no? Magpinsan po sila. Kaya niya po kung tutuusin talaga, no? Kung ang nakikita po nating problema ay si Martin, sa talino po ni Senator Amy Marcos, kaya niya po pagsabihan, pati yung kanyang kapatid, napanood ko yung dalawang made in Malacanang Talagang siya yung di ba? Siya talaga yung pinakautak na. Ako nga sa tingin ko nga siya nga talaga yung kaya ito si Martin, wala po to Kumbaga kring-kring, di ba? Yung poging Romualdez, yun po yung sikat na Romualdez Hindi po to si Martin Wala talaga to sa Ibig sabihin, bilang pinakaate, kung tutusin kaya niyang pa-stopin Di ba? Kaya niyang ipa-stop to si Romualdez. Yung mga ginagawa niya, kaya niya kusapin, mag-usap nga tayo pinsan. Alam mo pinsan, hindi pabor to sa pinsan mong Pangulo ng Pilipinas yung ginagawa. Alam niyo yun? Pero hindi. Okay lang. Tapos kakampi siya sa mga Duterte. Parang both sides, yung isa kadugo niya, yung isa kakampi niya. Wala siyang di ba? Walang ang tingin ko playing safe Meron pa ring ugnay sa kapangyarihan yung mga Marcos kahit na sino magtagumpay. Matalo man si Martin, manalo man si Sara, dikit pa rin yung mga Marcos sa mga Duterte through So, isa nga po yan, mga karibin natin, si Attorney Panelo din, di ba? Hindi po naniniwala or something na doubtful dito sa mga ginagawa ni Senator Amy Marcos, mga karibin natin, dito sa mga pakayag niya patungkol sa kanyang mga pamilya. Sa kanilang kapamilya, yan. Si Attorney Panelo, di ba? Naririnig natin na medyo alanganin, may pagdududa sa mga statement sinasabi or di ba? Mga pahayag ni Senator Amy Marcos. So, bakit kaya? Dahil ba Marcos pa rin, kahit anong gawin mo, Marcos ka pa rin, di ba? Ano man ang gawin ng ating presidente, parang damay ka pa rin doon sa ginagawa niya, di ba? Or ni Romualdez, kasi pinsan mo rin. Ganun po ba mga karibin natin? Kasi may something talaga, mayroon din rin diba? Merong kaya nga sinasabi ng iba, pinagtatanggol po nila na bakit ba si Senator Amy mga karibin natin binabanatan yung sarili niyang kapatid, diba? Binabanatan yung pinsan niya.
Eh, kapatid niya yan eh. Dapat sinasabi pinagtatanggol mo dapat yan. Pero, di ba, kung nakikita naman, eto, to be fair, kay Senator Amy, kung nakikita niya naman na mali, di ba? Pero ganun nga, talagang malilikot ang utak ng Pinoy. Kahit gawin mo yan, may sa likod nito, meron pa rin pagdududa kasi nga Marcos ka at pinsan mo si Romualdez din, di ba? Oh. Tapos, bakit hindi nila siniseryoso si Martin? Bakit parang tawa-tawa lang si BBM, ting si Martin niloloko-loko lang? Yung pala, meski si Amy Marcos, nagtataka siya, bakit si Martin, dating pabanjing-banjing lang, bakit bago na, no? Ibang uri na to si Martin. Dati pabanjing-banjing lang si Martin. Ngayon medyo, baka may nag-udyok sa kanya na presidente. O saving the blood, no, relative, no? Sinasabi niya, na hindi si Martin ang utak niya. Sino kaya yung, sino kaya yung nag-udyok dito? No? Pero hindi po ako naniniwala. Siya yung nakapronta eh. Siya yung House of Representatives, siya yung nagchat-chat eh. Okay. Balik na po tayo rito. Nagtataka lang ako. Pwede niyong patigilin eh. Senador ka, ate ka ng lahat. Ate ka ni Martin, mas matanda ka kay Bongbong, mas matanda ka kay Martin. Pwede mong pagsabihan na, ano ba itong ginagawa niyo? So yan na nga mga karibin natin, di ba? Pwedeng pagsabihan si Speaker Martin. Ngayon, sinasabi rin na baka hindi talaga si Speaker Martin Romualdez yung utak, 'di ba? May nasa may mas mataas pa na nag-uutos lang sa kanya. Ang tanong sino, 'di ba? Sinasabi ng iba, sino nga ba? 'Di ba? Kung presidente ngayon si PBBM, mga karibin natin, at kumukontra naman, ito opinion lang po ito at kumukontra naman po si Senator Amy Marcos, malamang sa malamang meron silang gustong patakbuhin sa 2028, di ba? O, kung hindi na umabot ng 2028 at maging prime minister na, ayari na po tayo. For example lang, matuloy sa 2028, mga karibin natin, di ba? O let's say, si Speaker Martin Romualdez ang tumakbo. So, after niyan, mga karibin natin, sino pa? O nandyan si Sandro Marcos. Ibig sabihin, continue na naman. Kung patuloy yung kanilang paghaharian. Yan, dito sa ating bansa. Yan ay kung papayag ang taong bayan. Diba? Parang ganun yung gusto nilang gawin, mga karibin natin eh. At sinisimula na nga nila dito sa revision of the Constitution. Tsa-tsa, mga karibin natin. Ako naman talaga, Huwag naman sanang pahintulutan. Diba? Kasi kawawang taong bayan eh. Ngayon pa nga lang, mga karibin natin na naghihirap at na umiiyak ang tao. Diba? Hindi na po nila masolve eh. Diba? Nasosolve ba nila yung problema ng yung root cause yan ng mga problema ng taong bayan, di ba? May nag-comment kasi kahapon, mga karibin natin, na hindi naman daw talaga inflation ang nagpapataas ng presyo. Sinasadya lang daw ito, mga karibin natin, sinasadya ng kung sino mang malaking tae sa gobyerno. Para mahirapan ang taong bayan. Ako naman talaga. Ano ang inyong opinion dyan, Kayo ba ay merong kuro-kuro patungkol dyan? I-comment nyo naman po. Ang tagal nating wala eh. Sa bagay, lahat naman ng problema, opo, ayun yung nakikita ko talaga. Kung ang sinasabi nito ni Amy Marcos, pabanjing-banjing lang, parang baliwala lang sila kay Martin. Putya, baka ganun lang ginagawa nila. Nagtatrabaho kami. Eto gusto ko, si Martin lang yung pinaka-pinopronta namin. Total, pabanjing. Nakikita ko. Matatalino mga Marcos di ba? Kayo, tignan nyo. Samantalang si Martin, siya yung talagang siya lang yung para sa kanya magalit, tapos safe lahat. Kaawa-awa naman. Minsan, maaawa. Anyways, nariyan na yan. Hindi po natin sila iniintriga. Wala akong pakialam dyan.
Sa pamilya niya, wala na akong pakialam. Hindi ko po sila iniintriga. Si Senator Amy po galing lahat yan. Nagkukot lang po kami ngayon. Mahirap na pong ano ng mga source ngayon. Ang source ko po dyan, si Senator Amy Marcos. Oh, Marcos yun. Pahulin nyo. Okay, punta na po tayo. Alam nyo, ito mag-real talkan lang po tayo. Ito po, may marami tayong problema kinakaharap ngayon. No? Mataas pa rin po ang presyo ng bigas. Hindi po bumababa. Naawa po ako sa Benguet. Ang mura po, nasa Baguio ako nung nakaraan. Kaya lang, wala na akong kamay. Yan po, isang problema. Matutugunan ba yan ng Chacha? Subiri, President Marcos at saka Martin. Kayo ang tatlo sa pinakamatataas. Oh, hindi natin sasama si BP Sara. Wasay siya riyan. Matutugunan po ba yan ng ating pagchachacha? Okay. Nakambinbin po yung public trans po natin, yung PUB problems po natin, yung problema po ng mga jeepney drivers. Hindi niyo po pwedeng sabihin na matitigas lang ulo ng mga yan. Hindi niyo po pwedeng sabihin na mahilig talaga mag-rally yan. Mga totoong tao po yan. Mga totoong tao po yan na dapat pong tinutugunan yung problema. Ano po yan? Okay na sa inyo? Nagkondak kayo ng hearing? Pinalabas ninyo na problema ng Duterte yan? Ganito lang po, no? Kung sa tingin po ninyo, sawan-sawa na ako niyan sa paninisi niyo sa mga Duterte. 6 na taon, nabitin po kami sa panunungkulan ni Pangulong Duterte. Kung may sumulpot na problema ng 2024, no? Kung meron sumulpot na 2024 problem, solusyonan yan ng Pangulo ng 2024. Pwede po ba yun? Ang sinasabi ninyo, problema natin ngayon 2024, ang may kasalanan yung problema yung presidente ng 2016 to 2022. Papayag ba kayong solusyonan yan ng presidente ng 2016 to 2022? Pwede naman. Nakakarindi na po yung mga supporters ninyo para hindi lang kayo magmukhang hindi nakakatugon. Paano nyo matutugunan? Tignan nyo priority nyo. Chacha. Kawawa yung hindi ba tao yung mga jeepney driver na yan? So yan mga karibin natin, tama po si Sir Badong Aratiles, no? Sa dami po ng problema ng ating bansa, bakit nila inuuna ito? Kasi nga po, sila po yung magbe-benefits ng kung ano man, di ba? Ang kanilang gustong gawin dito sa ating konstitusyon. Ibang klase rin talaga, no, mga karibin natin. Naisip ko lang kanina nung nang nami-mention si dating Pangulong Duterte, no? Paano na lang kung hindi nagkaroon ng pandemic, no? Nung kapanahunan ni dating Pangulong Duterte. Di ba, kahit nga nagkaroon ng pandemic di ba, continue pa rin yung kanyang mga project. Ang sinasabi ko lang, paano kung hindi nagkaroon, di ba, ng pandemic? Hindi mas marami pa siguro at mas mabilis yung paggawa, di ba? Pero ngayon, mga karibin natin, wala na pong pandemic. Mataas ang presyo ng bilihin. Noon, may pandemic. Hindi na gaano kataas ang mga presyo ng bilihin. Nakakalito, no? Nakakalito po. Ay, nako mga karibin natin, kayo na nga lang pong bahala kung anong iniisip niyo. I-comment nyo lang po sa comment section kung ano man po ang inyong opinion patungkol po dito, right? Yan, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At wag din pong kalimutan mag-subscribe kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat Kapanig